Magandang araw sa ating lahat. Bago natin pakinggan si Brother Eli Soriano sa kanyang radio program ay paki-like naman ang video at i-share na rin at panoorin ang mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Halina at atin ang pakinggan si Brother Eli Soriano. Ng unang Korinto. Pakinggan po ninyo mga kababayan ang sinasabi. Hanggang sa oras na ito'y nangagugutom kami at nangauuhaw at mga hubad at mga tinampal at wala kaming tiyak na tahanan. Ayun, ang nagsasalita dyan si St. Paul, he is speaking in behalf of his co-ministers of the church. At ang sabi dyan, hanggang sa oras na ito ang wikay, nangagugutom kami, mga hubad, mga tinampal, wala kaming tiyak na tahanan. Kung itutuloy mo, mas maganda pa eh. At kami nangagpapagal na nangagsisigawan ng aming sariling mga kamay. Bagamat inuupasala ay kami nangagpapala. Bagamat mga pinag-uusig ay nangagtitiis kami. Bagamat mga sinisira ang puri ay aming pinamamanhikan. Kami naging tulad ng yagit sa sanglibutan, sukal ng lahat ng mga bagay hanggang ngayon. Ayun, kaya yung hanggang ngayon na yun eh, hanggang magwakas na mundo eh, hanggang ngayon yun eh. Sa mga ngaral ng Diyos, ano kapatid naman eh. Kasi hindi ho nagpapayaman. Oo, hindi nagpapayaman na para pansarili. Mayaman ang samahan, ano kapatid naman eh. Marami na rin tayong mga nararating na mga lugar, malaki ang samahan. Pero sa aming sarili, kung ano po, kapos kami. Kaya ako minsan, sa laki nung gawain, namumroblema nga ako anong gagawin ko. Biro mo, bibili ka ng lupa sa city proper ng Davao. Yung kapirasong pwesto more or less 300 square meters binibigay 1.5 million. Para na rin pong sa Metro Manila. Mahigit pa doon sa ibang places sa Metro Manila. Wala pa ng 300 square meters, mahigit lang 100 square meters, 180 something. Mahigit na kulang yata 2 milyon. Ibig sabihin, mga kababayan, talagang kung lumalaki ang ating pagsasama-sama at pinagpapala ng Diyos na makilala ng mga kababayan natin ng ating samahan, siyempre, dumalaki rin ang ating pananagutan. Malaki rin ang ating, kumbaga sa malaki butones, malaki rin ang wahalis. Gayon. Kaya po, hindi namin makaka-afford kami ng malaking time slot sa TV. Kaya doon sa nag-i-expect na, ba't wala daw kami papuring awitin? Siguro kung nagpupuri kami sa Diyos, ano kapatid naman doon sa mga kapilya, sa mga bahay, pagsamba, yun doon na lang. Pero sa TV, puro na lang hong Bible study ito. At ngayong hapon, naalala mo pa ba yung ating serye maneng? Kasi kami po yung nag-tape nung nakaraang mga ilang pagtatanghal. Sa dahilan kami po yung nagbiyahe ng Leyte, nagbiyahe kami ng Sorsogon, Samar, bumisita kami sa ating mga kapatid doon. Kaya po, nakalimutan ko na tayo ating serye maning. Ang atin pong pinag-uusapang paksa may kinalaman pa rin sa tunay na kalagayan ng ating Panginoong Kristo ayon sa pagpapakilala ng Diyos ng mga apostol na nakasulat sa Biblia. Oo, at natatandaan ko yung nakaraan natin nga, naalala ko na kung mayroong mas makakakilala kay Kristo, walang iba kundi mga kasama niyang mga tao. Ano kapatid? Tama po yan. At kung mayroon ding makakakilalang iba pa kay Kristo, bukod sa tao, kilala siya ng kanyang ama. Di ba kapatid naman? Ano? Tama po. Bukod doon, meron ka pang alam na may nakakakilala kay Kristo, kapatid na... Yung pong inibig na pagpahayagan ng Kristo. Oo, bukod doon, tao yun eh. Ano? Opo. Bukod sa tao, bukod sa ama, meron pa bang ibang pwedeng makakilala kay Kristo? Ako naniniwala, kilala rin siya ng mga demonyo. Hindi ba naman At kilala rin siya ng mga anghel ng Diyos. Pakinggan nyo ang patotoo na kilala siya ng mga demonyo. Dito sa isang talata ng Mateo, versikulo 9, 8 at versikulo 29. Pakinggan nyo nakasulat. At narito, sila'y nagsisisigaw na nangagsasabi, anong aming ipinakikialam sa iyo, ikaw na anak ng Diyos? Naparito ka baga upang kami iyong pahirapan bago dumating ang kapanahunan? Tuloy. Sa malayo sa kanila ay may isang kawan ng maraming baboy na nagsisipangain.
At namanik sa kanya ang mga demonyo na nangagsasabi, kung kami palalayasin mo, ay paparoonin mo kami sa kawan ng mga baboy. Tuloy. At sinabi niya sa kanila, magsiparoon kayo at sila'y nagsilabas at nagsipasok sa mga baboy. At narito, ang buong kawan ng mga baboy ay nangadaluhong sa bangin hanggang sa dagat at nangamatay sa tubig. Tingnan nyo. Itong si Jesus, na siyang ating Panginoon Kristo, kilala rin ng mga demonyo. Ano ang pagkakilala ng mga demonyo sa kanya, Maneng? Maliwanag po ang pagkakasabi rito, ikaw na anak ng Diyos. Ayun, hindi ikaw na tao. Ha? Tama. Oo. Ang pagkakilala sa kanya ng demonyo, ng mga demonyo, ikaw ang wika na anak ng Diyos. Pumarito ka ba para kami puksain nang Bago wala pang dumating kapanahunan? Bago dumating yung kapanahunan. Sa mga kapatid, alam ng mga demonyo na sila'y pupuksain ni Kristo. Pero, nagrereklamo lang sila, wala pa sa kapanahunan. Di ba, no, kapatid na Dani? Ibig lang sabihin dito, nakikilala talaga ng mga demonyo ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano? Ganon din naman ang mga anghel. Pakinggan nyo sa isang talata ng Apokalipsis, sa Kapitulo 22 at versikulo 8, ay ganito ating mababasa. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita, ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan, ako'y kapwa mo alipin, at ng iyong mga kapatid na mga propeta, at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito, sumamba ka sa Diyos. Ayun. Sino yung nagsabi kay Juan na huwag siyang lumuhod at sumamba sa anghel? Maneng. Walang Anghel. iba po, kundi ang anghel. Ayan. Ang anghel, nung magpapatira pa si Juan para sumamba siya doon, pinigil siya nung anghel. Ano, kapatid naman ano? Opo. Pinigil siya. Ayaw nung anghel na sambahin siya. Ako rin ikay, kapwa mo alipin. At ng iyong mga kapatid na propeta, sumamba ka sa Diyos. Sa mga kapatid, ang dapat lang talaga sambahin, Diyos lang. Miski anghel, hindi pwedeng sambahin Ano, kapatid naman Opo. Ngayon, ano ginawa nitong mga anghel na ito nung sambahin naman si Kristo? Maneng? Pakinggan nyo sa isang talata ni Lucas, sa Kapitulo 2, ganito ating mababasa. Nang sambahin naman ng mga anghel ang ating Panginoong Hesukristo. Ito'y nasa 2 at 13. 11 natin umpisahan ng Lucas. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Tuloy. At ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda. Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang pasabsaman. At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit na nangagpupuri sa Diyos at nangagsasabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. At nangyari nang lisanin sila ng mga anghel at nangapa sa langit. Ang mga pastor ay nangag-usapan, magsiparoon tayo ngayon hanggang sa Bethlehem at tingnan natin itong nangyari at ipinagbigay alam sa atin ng Panginoon. Teka mo na. Dito, pinakikita yung mga pastor, nung masumpungan, nung ibalita sa kanila nung mga anghel yung pagkapanganak ng ating Panginoong Jesus, sabi nung mga anghel, magkakaroon ng malaking kagalakan, Okay. Tapos yung mga anghel, nagpuri ang wika. Nag-awitan, nagsabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa taong kinalulugdan niya. Ngayon, di itong mga anghel, nung ipanganak si Kristo, kasamang pumuri sa Diyos. Tama po. Lumwalhati sa Diyos. Meron talata na sumamba ngayon yung tatlong pantas na yung tatlong pantas na lalaki, sasambahin nila si Kristo. Ito, tingnan ninyo sa Mateo. At hindi sila pinagbawalan ng anghel Ito po. 2 at 2. Saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo?
sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya'y sambahin. Naganap ba naman yung pagsamba? Sa 11. Naganap po. At nagsipasok sila sa bahay at nakakita nila ang sanggol na kasama ang kanyang inang si Maria. At nangagpatira pa sila at nangagsisamba sa kanya. At pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan ay inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto at kamangyan at mira. Tuloy. At palibhas ay pinagsabihan sa ng Diyos sa panaginip na huwag silang magbalik kay Herodes, ay nangagsiuwi sila sa kanilang sariling lupain sa ibang daan. Tuloy. At nakakaalis nga sila at narito ang anghel ng Panginoon ay napakita kay Jose sa panaginip na nagsasabi, magbangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina at tumakas ka hanggang sa Ehipto at dumuong ka hanggang sa sasabihin ko sa iyo, hanggang sa hahanapin ni Herodes ang sanggol upang siya'y puksain. So, yun. Tingnan ninyo ito. Noong masumpungan ang tawag nila ay 3 haring mago no? Yun nga po. Wala ho sa Biblia yung 3 haring mago. Nakasulat sa Biblia, mga pantas na lalaki. Nung makita na nila, pinagtatanong nila, hinahanap ka namin siya yung sanggol, sasambahin namin siya. Tandaan mo maning, sanggol pa lang yan, ha? Sasambahin na. Sinamba ba? Sinamba. Andun yung anghel ng Diyos Pagkaalis nung sinabi agad nung anghel kay Jose, magbangon ka, punta kayo sa Ehipto dahil pupuksain ni Herodes yan. Laging may nakabantay na anghel ng Diyos kay Kristo Nung sinasamba na ba nung mga pantas na lalaki si Kristo, pumigil ba yung anghel na Hindi po. dahil? Wala pong talang pinigil niya. Oo. Walang nakasulat na pinigil, itong si Juan, nung sasamba siya sa anghel, pinigil siya mismo nung anghel, Huwag ka sasamba sa akin, sumamba ka sa Diyos. Pinayagan ng mga anghel na sambahin si Kristo. May ibig sabihin yon maning. Meron pong ibig sabihin. Kung siya'y ordinaryong tao, kagaya ng paniniwala ng Iglesia ni Kristo ni Ginoong Manalo, o kaya naman ordinaryo siyang anghel, maning, pipigilin ng mga anghel yung sasamba kay Kristo, di ba, Ganun nga po. Pero, mismo yung mga anghel, inutusan ng Diyos sumamba kay Kristo. Pakinggan nyo sa Ebreo. Dito sa isang talata sa 1:6, ganito ang ating mababasa, mga kababayan. At muli, nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinabi, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Ayun. Kay liwanag nang dalhin niya ang kanyang panganay sa sangkalupaan ay sinabi, sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Pagka sinabi mong tao ito, baliktad na. Yung anghel ayaw magpasamba sa tao dahil kapwa mo lang ako alipin. Sabi nung anghel kay Juan, wag mo akong sasambahin. Kapwa mo lang ako alipin. Ngayon, bakit naman itong si Kristo, utos naman ng Diyos sa mga anghel, sambahin siya. Pagkatapos ginawa mo, tao lang, mababa pa sa anghel. Alam mo kasi yan tao, mababa ng kaunti yan kaysa sa anghel Sabi ng Biblia, di ba kapatid naman Tama po. Si Kristo kung mababa ng kaunti man sa anghel, lalabas. Hindi na siya, kung siya'y tao, lalabas mababa siya ng kaunti sa anghel, lalabas na hindi siya dapat sambahin. Kasi mismong yung anghel ayaw pasambahin. Ayaw pasamba. Tapos ang nangyari, siya'y pinasasamba naman yung anghel sa kanya mismo maning. Kaya, dito makukita nyo mga kababayan, hindi naman po lahat ng katotohanan sa Biblia ay literal Di ba maning Totoo po yan. Hindi ho lahat ng katotohanan sa Biblia mga kababayan ay literal. Meron hong katotohanan nangangailangan ng pag-unawa ng tao. Kaya nga, pakinggan nyo sa unang Juan, sa Kapitulo 5 at versikulo 20, ganito ating mababasa. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. Paano natin makikilala ang totoo si Kristo? Kinakailangan pong bigyan ng pagkaunawa. Oo, hindi sinabing binigyan ng Biblia at mata. Oo. Magbabasa, hindi gano'n, Tayo binigyan niya ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo nasa kanya na totoo sa makatidbagay sa kanyang anak na si Yesu Kristo, ito ang wika, ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Kailangan ng tao ang pagkaunawang mula sa Diyos para makilala niya ang tunay na kalagayan ng ating Panginoon Kristo. Kaya po, dito makikita niyo mga kababayan, si Kristo, hindi ho natin dapat na basta tanggaping siya ay tao lang,
o propeta lang, kagaya ng sinasabi ng mga Muslim. Hindi ho totoong si Kristo He is a prophet. But He is not just a mere prophet. Hindi siya basta propeta lang. Propeta si Kristo, pero hindi siya basta propeta lang. At siya ay nagkatawan tao, pero hindi siya basta tao lang, na kagaya ng paniniwala ng iba. Si Kristo ay mayroong isang special place, sa langit at sa ibabaw ng lupa. Sa lupa, siya po ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Sa langit, siya ang mahal na anak ng Diyos, siya ang kordero na nag-aalis ng kaligtasan sa sanlibutan, ng kasalanan sa sanlibutan, nagdadala ng kaligtasan sa sanlibutan, nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, at doon sa katapus-tapusan na, doon sa pinali, kapatid na Maneng, talagang kasama siya ng Ama ron Pakinggan nyo sa Apokalipsis 22, ganito ang ating mababasa sa 21. 21 at 22. At hindi ako nakakita ng templo doon sa langit, sabi ni Juan, sapagkat ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat, at ang kordero ay siyang templo doon. Ayon. Magkasama pa rin sila, no? Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat at saka yung kordero. Siya ang templo doon. At ang mga bansa at ang bayan ay hindi nangangailangan ng araw o ng buwan man upang lumiwanag sa Kanya, sapagkat nililiwanagan ng kaluwalhatian ng Diyos. At ang ilaw doon ay ang kordero. Kaya magkasama po yan. Mula sa umpisa hanggang doon sa pinali ng lahat ng bagay, ang magkasama yung Ama at saka yung kordero o yung Kanyang anak. Kaya po dito makikita ninyo, mga kababayan, ang ating Panginoon Kristo, wag naman nating ismulin, Maneng, na ipalagay natin na basta tao, kaya basta propeta, na kagaya ng sinasabi ng iba. Bago po tayo magpatuloy, bigyan natin ng daan ang ating himpilan. Po tayo, magandang hapon muli sa ating mga late tuners. Binabati po natin sila Angelina de Jesus, sa lahat ng mga kababayan, sa lahat ng mga kapatid na nanonood, at sa lahat din ng mga tagapanood natin, maging hindi natin mga kapatid, na ang cholera po ay lumalaganap ngayon. Nabalita yan noong nakaraang mga 3 weeks or 1 month ago sa Sorsogon. Pero ngayon po, dito na rin sa Metro Manila ay laganap na rin ang kaso ng cholera. Kaya siguro makabubuti na ang mga bata ay wag natin pakainin o painumin muna ng plain water lang. Mabuti siguro boiled water muna ang ipainom. At siguro mas maganda kung distilled water na muna ang ipainom sa mga bata. Lalo na kung kayo nasa biyahe, lalo na po yung mga pasusuhin. O kung meron naman kayang available na vaccine ng anti-cholera, mas mabuti siguro pabakunahan muna ninyo ang inyong mga anak. Alam nyo, medyo mahirap na sakit yan. Paalala lang po para sa inyong kapakanan. At para po naman doon sa mga nagtatanong ng ating coordinating center po dyan sa Surigao del Sur po, ang ating pong coordinating doon nasa Barangay Cambatong, Hinatuan po. At doon po naman sa Butuan City po, sa Emilia Compound, Butuan City po. At doon naman po sa Davao, kung kayo mapapasyal doon at yung mga nakikinig na dito ngayon sa Manila, ang ating pong coordinating center is just beside the Central Bank of Davao. Nasa tabing-tabi ng Central Bank of Davao. At yan po may telephone number 50508. 50508. Ang in charge po natin dyan si kapatid na Resty Reyes. Tayo po yung magpapatuloy mga kababayan. At ano ba, uumpisahan na ba natin itong ating mga tanong na ito'y umpisahan na? Di umpisahan na natin. Munta muna po tayo sa mga liham bago sa mga tawag sa telepono. Alam niyo, mas mahirap na lumiham kaysa sa tumawag yan, no? Mahal, wag na ho natin umpisahan sa uganon. Umpisa. Ito po yung mula kay Mr. Rex Taksagon ng JP Rizal Street, Santo Niño, Marikina, Metro Manila. Totoo po ba na ang Diyos ninyo ay Diyos ng lahat? Hindi ho totoo yun. Ang amin hong Diyos hindi ho Diyos ng lahat. Kasi ho, merong mga tao na ang kanilang Diyos yung kanilang tiyan. Hindi ho yun ang Diyos namin. Pakinggan nyo sa Filipos 3:19. Na ang kanilang kahinatnan ay ang kapahamakan,
na ang kanilang Diyos ay ang tiyan. Ayun. Meron ng mga tao, ang Diyos nila, tiyan. Pag sinabi ko sa inyo, Mr. Taksago, na ang aming Diyos ay yung Diyos ng lahat, meron ng mga tao na ang Diyos nila ay tiyan. Maaaring mateknikal ako dyan pagka inamin ko sa inyo na ang aming Diyos ay Diyos ng lahat. Meron din naman ng mga tao, ang Diyos nila si Satanas. Pakinggan nyo sa 2 Korinto 4:4. Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ayan, tinan ninyo. Yun pong Diyos ng sanlibutan, sabi ni San Pablo, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya. Sa makatwid, meron po sinasabi ditong Diyos ng sanlibutan. Kaya yung mga taong makasanlibutan, ang kanilang Diyos ito. Sino itong Diyos na ito? Ito ang bumubulag ng pag-iisip ng mga tao na hindi sumasampalataya. Sino ho ba yung bumubulag na yan? Pakinggan nyo kundi sa isang talata po ng Job, Kapitulo 9 at versikulo 22. Ganito kung sino ang bumubulag na yan. Ito po ang sabi. 9:24 po ng Job. Ang lupa ay nabigay sa kamay ng masama. Kanyang tinatakpan ang mga mukha ng mga hukom nito. Kung hindi siya, sino nga? Sabi po rito ng Biblia, ang lupa nabigay sa kamay ng masama. In the hands of the devil. Yung diablo. Siya ang tumatakip sa mukha ng mga hukom nito. Kung hindi siya, sino pa? Wala namang iba. Di ba? Okay. Kaya kung mayroong mga hukom na nasusuhulan, ang natatakpan ng pagmumuka, ang nagbumubulag doon yung masama, yung demonyo. Kaya kung mayroong tao, ang kanilang Diyos, yung demonyo. Kaya ngayon ang sinusunod nila man Yun nga po. Okay, paano kung sasabihin, Mr. Taksagon, mate-technical ako pag sumagot ako ng bigla na ang aming Diyos ay Diyos ng lahat. Ngayon tuloy natin. Kung magkagayon, siya rin ba ang Diyos ng mga demonyo? Sapagkat ang demonyo ay isa sa lahat. Tinan mo nga, di kung ako pala sumagot ng di ako pala silo na rito, ano? Siya rin ba ang Diyos ng mga demonyo? Sa kanya rin po ba nanggaling ang kasamaan? Ganito po yan, Mr. Taksagon, ano? Ang Diyos, sa kanya nanggaling ang lahat ng bagay. Pero yung pagsama ng bagay, hindi sa kanya galing yon. Tama po. Gagaya ng halimbawa, ang tao galing sa kanya. Nilikha niya ang tao matuwid. 7:29 ng Ecclesiastes. Wala siyang ginawang tao na agad ng masama. Matuwid. Pero ang tao mismo ang humanap ng kanyang kasamaan. Ganon din naman yung demonyo. Hindi naman siya pinasama ng Diyos. Ang nagpasama sa kanya, yung kanyang sariling ambisyon. 28:11-14 ng Ezekiel. Yan po ang ulat dyan. Kaya sumama ang demonyo, yung pinahirang kirubin, dahil sa kanyang kapalaluang nanggaling sa kanyang puso. Hindi ang Diyos ang may kagagawan. Kaya kung meron mang masama sa mundo ngayon, yung pagsama nila hindi galing sa Diyos. Yung kanilang existensya galing sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang pinanggalingan ng lahat ng existing things. Pero yung pagsama ng anumang bagay sa mundo, hindi sa Diyos galing yon. Doon sa sarili na nung mga tao o ng mga anghel. Yan po masasabi namin, Mr. Taksagon. Number 2, kailangan ba ng mga masasama sa mundo upang masabi na may mabubuti? Hindi po. Kasi nung wala pang masama, may mabuti na. Pakinggan nyo sa Genesis 1:31. Ganito. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito, napakabuti. Nung malikha niya na lahat-lahat, narito, nakita ikaw ng Diyos, napakabuti. Walang masama pa no, napakabuti na, di ba? Okay. Kaya hindi po totoo, para may masabi kang mabuti, kailangan ng masama. Number 3, ano po ang unang nalikha? Ang mundo o ang mga bagay sa labas ng mundo? Halimbawa, yung mga bituin, ang araw, ang buwan, mga planeta at iba pa. Ano ang paliwanag ng Biblia rito at ang patunay ng siyensya? Alam niyo, Mr. Taksagon, hindi ko naman alam kung tinetest nyo lang ang aming abilidad, pero taas agad kami ng kamay. Pagdating sa siyensya, meron man kaming alam, kapiraso lang. Pero pag Biblia pag-uusapan, siguro hindi naman kami nahuhuli na sa ibang nagbabasa ng Biblia kung ang pag-uusap Biblia. Ang aking sagot, sabi nyo, ano raw ang unang nilikha? Ang mundo ba o ang mga bagay na nasa labas ng mundo? Ang sagot ko po ganito, it's otherwise. Yun kabaligtaran.
Ang unang nilikha, yung mga bagay na nasa labas ng mundo, bago ang mundo. Pakinggan niyo ang Henesis 1:1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang mga langit at ang lupa. Tuloy. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. Nakita niyo? Nang pasimula ang wika, nilikha ng Diyos ang mga langit at ang lupa. O di, sa order of succession, nauna yung langit, bago yung lupa. Pagkatapos, at ang lupa ay walang anyo at walang laman. Nung panahong ang lupa ay walang anyo at walang laman, ang langit may anyo at may laman. Tama po. O, kaya nauna po yung mga nasa langit. At yan, pinatutunayan din ng siyensya na meron silang nakukuhang rock samples sa other heavenly bodies mas matanda sa rock sample ng nasa mundo. Totoo po yan. Ayan ang ating masasabi. Number 4 naman, ang kanyang katanungan, ano po ang huling kahihinat na ng buhay ng tao? Ano-anong mga dahilan kung bakit naging gayon ang kanyang kapalaran? Alam nyo, dalawa lang naman ang kapalaran ng tao. Sa Deuteronomio 29, hindi, 29 ba? 29:19. Dalawa lang po ang hahantungan ng tao. Kamatayan at buhay. 30:19. Kamatayan, buhay. Pagpapala, sumpa. Ayan ang sabi ng Diyos diyan sa 30:19. Ngayon, bakit siya nagkaganon? Bawa, napunta siya sa sumpa o sa kamatayan. It's his own doing. Sabi nga nung ako'y maliit, sabi ng teacher ko, hindi ko nakakalimutan yon. Alam nyo, children, life is what we make it. And that's true. We are the masters of our fate. We are the captain of our soul. Ang sabi nga nung kawikaan, ikaw ang may kagagawa ng lahat sa buhay mo Di ba? Kung gusto mong matuwid, nasa sayo. Kung gusto mong mapasama, nasa sayo rin. Sabi ng Biblia, 22:11 ng Apokalipsis, ang liko, magpakaliko pa. Ang matuwid ay magpakatuwid pa. Kaya yung sinabi ng Diyos, yung liko, magpakaliko pa, you have all the power to do it by yourself na ikaw ay magpakaliko. Kung ikaw na may gusto mong magpakabanal, meron ka rin power. Binigay din ng Diyos sa'yo na ikaw ay magpakabanal. Kaya lang, meron lang bentahe pag ang napili mo yung pagpapakabanal, kapatid naman ano? Kasi pag tinanggihan mo yung kaliko at ang pinili mo yung kabutihan, meron kang alalay ng Diyos. Aalalayan ka ng Diyos. Dahil alam ng Diyos na ikaw mag-isa mo, hindi mo kayang gawin yung kanyang kabanalan. Pakinggan nyo sa Roma 8:26. Ganito ating mababasa. Sapagkat ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita. Kaya nga, yung Espiritu Santo ng Diyos, yun ho ang taga-alalay ng taong natutong pumili ng mabuti. Kasi, ikaw ang nagpaplano Ang Diyos naman ang nag-e-execute ng plano mo kung mabuti. Kawikaan 16:9. Ganito po ang ating matutunghayan. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad. Ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Ang maliwanag po ito, sabi ng kawikaan ni Haring Solomon, ang puso ng tao ang kumakatha ng lakad niya. Pero, ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang hakbang. Kaya, nasa sa tao po yan. Bakit siya nagkaganon? Wala siya ibang pwedeng sisihin, maning Wala nga po. You cannot even blame others. Halimbawa, para napapanood sa pelikula, para ikaw itinulak ang gumawa masama. Kahit pa itulak ka nila itulak, kung meron kang determinasyon O di ka naman iinom ng drug. Kahit ba isulsul pa sa'yo yung drugs, di patayin mo na ako. Mamatay na ako may prinsipyo. Yung iba, madaling sulsulan Pagkatapos, sisisihin ng Diyos. Hindi dapat magkaganon, mga kababayan. Binigyan niya tayo ng power to do what is right and what is wrong and to choose from what is right and wrong. Kaya, kung gusto mo ng mabuti, bibigyan kanya ng tulong at alalay para maisagawa mo yung kanyang mabuti. Ngayon, kung gusto mo naman ng masama, ito naman ang katakot-takot na demonyong aaliw sa'yo para gumawa ka ng masama. Di ba? Ganun man yan. Ganun lang yan, Mr. Taksagon, at maraming pong salamat sa inyong pagliham ngayong hapon. Ito pa ang isa, at maraming nilalaman nito. Hindi ko na po babasahin itong mga ibabaw. Ang babasahin ko na lang ay ito. Masyadong mahaba ang istorya kung lahat ng naging karanasan ko ibibida ko sa iyo, Brother Eli. Hindi kita sinisisi
sa iyong pagbatikos, bagkus nagpapasalamat nga ako sa iyo sapagkat simula nang ako'y makinig sa programa mo, ay dito nagsimula ang aking pag-iisip kung ano nga ba ang totoo sa mga aral ng Diyos. Malinaw kong naunawa ang nilalaman ng Bible kung ikaw ang siyang nagpapaliwanag. Ang totoo, marami na akong natutuhang kabutihan sa mga iniaaral mo sa amin, at akin namang ginagawa sa pang-araw-araw na buhay ko sa ngayon. Brother Eli, ang nilalayo ng sulat na ito ay upang madagdagan pa ang aking kaalaman sa salita ng Diyos. Bagaman isa lang akong tagapakinig mo, naway maging mabuting tagapakinig nga ako. May mga katanungan ako at kung maaari mabigyan mo ng paliwanag. Ang sign of cross na pangkaraniwang ginagamit naming mga Katoliko ay isang utos ba ng Diyos o labag sa utos ng Diyos? Ito po sagot ko. Nowhere in the Bible can you see that Jesus Christ or the apostles preached that a Christian should make the sign of the cross. Nowhere in the Bible. Wala po yan sa Biblia. Saang talata ng Biblia makikita ang salitang ostya at ang paggamit ng ostya sa oras ng misa? Wala rin po sa Biblia yung salitang ostya o yung host. Wala ho yan. At yan hong paggamit ng host na sinasabi ng Catholic Church, yan po hindi sinasang-ayunan ni Kristo sapagkat ang tinapay na ipinagagamit ni Kristo, yung tinapay na galing sa langit, maning ano. Tama. At yan po ay nasa Juan Kapitulo 6. Basahin nyo na po ang buong kapitulo. Ang hinihingi ni Kristo sa makikinabang o mangungumunyon, matanggap yung tinapay na galing sa langit na siyang tinapay ng buhay. Hindi yung galing sa panaderya. Hindi yung galing sa panaderya. In fact, binatikos nga niya yung galing sa panaderya sa 6:27 ni Juan. Ang sabi ng 6:27, huwag kayong magsigawa kayo, hindi dahil sa tinapay na napapanis, kundi doon sa tinapay o pagkaing namamalagi hanggang sa buhay na walang hanggan. At doon sa 6:63, sabi niya, ang salitang sinalita ko sa inyo, pawang espiritu at pawang buhay. Hindi pinakikinabangan ng laman. Kaya nung sabihin niya yung tinapay na galing sa langit, hindi tinapay na galing sa panaderya yon. Malaking kagaguhan ang ituro mo yung galing sa panaderya, siya lalamunin ng tao. Nakakainis tong mga pastor na to. Biro yung palalamon mo sa tayo galing sa panaderya. Sabi ni Kristo galing sa langit. At hindi pinangkikinabangan ng laman. At ang sinabi niya, maliwanag ang sabi niya sa 6:63. Doon din sa kapitulo na yun ang 6 ng Juan. Na sabi, kainin yung laman at inimin yung dugo. Sabi niya, ang sinasalita ko sa inyo, pawang espiritu, pawang buhay, hindi pinakikinabangan ng laman. Kaya lahat ng mga pastor nagsasantasena ng literal na tinapay. Mga bobo ang kanilang pagkakilala sa Biblia. Hindi ko naman sila sinasabi ang sila bobo, no? Yung pagkakilala nila sa Biblia, tama bobo. Po, ganon. Dahil, biro mo, pakakainin mo ng tinapay na galing sa panaderya yung tao, hindi naman tinapay na galing sa panaderya yung sinabi ni Kristo. At kung talagang tinapay na galing sa panaderya yan, sabi ni Pablo, pakinggan niyo't babasahin ko. Dito sa isang talata ng Korinto, ang tinanggap ko sa Panginoon, ang siya ko rin namang ibinibigay sa inyo. Sabi niya, na nang gabing siya ipagkanulo, dumampot siya ng tinapay. Ayon, di totoo na may dinampot na tinapay si Kristo nung gabi na yon. Pero tumanggap din si Pablo, sabi niya. Ano, ang tinanggap ba niya, literal na tinapay, hindi naman siya kasali dun sa Last Supper? Wala po siya. Wala pa si Pablo nun, hindi pa siya apostol nun. Kasalukuyan nga siyang nang-uusig sa iglesia nun, hindi ba kapatid naman? Tama po yun. Kaya hindi nakatanggap si Pablo ng literal na tinapay. Sabi ni Pablo, yung tinanggap ko sa Panginoon, siya kong ibinibigay sa inyo. O alin yun? Hindi literal na tinapay yun. Kaya yung mga nagliliteral dyan. Tanong ko naman dyan sa nagsasanta Sena na yung literal. Kayo ba naghuhugasan din ng paan literal? At naghuhubad ba yung pastor nyo at magbabalot ng tuwalya para punasan kayong isa-isa at hugasan ng inyong mga paan literal? Kung meron kayong literal na Santa Cena, bakit wala kayong literal na hugasan ng paa? Panluloko sa tao yan. Kung gumaganap ka ng batas, niliteral mo, literalin mo lahat. Hindi ba kapatid naman Pati isa pa, nung magsanta Cena, ang Panginoong Kristo, ang kasama lang niya yung kanyang mga apostol. Walang miyembro ron. Walang miyembro. At walang hininga ng abulo walang si Kristo. abulo yan. Walang abulo yan. Nung magsanta Cena, itong mga pastor ngayon isinama yung mga miyembro nagsanta Cena. Pagkatapos ng hininga ng abulo yan. Hindi naman hinugasan ng paa. Biro mo, si Kristo naghugas ng paa, walang abulo yan. Itong mga to, may abulo yan na, ayaw maghugas ng paa, mga tamad. Di ba? Kung susunod ka sa batas, kailangan sundin mo ng buo. Lahatin.
O, sabi naman nung iba, sabi naman nung mga Katoliko, bakit kako kayo, pinakakailang ng tinapay, wala naman kayong iniinom na alak, mahal daw ang alak. Kung talagang batas ng Diyos yan, dapat kahit milyon-milyong piso ang gugulin nyo, painumin nyo ng alak ang miyembro nyo, mga mandaraya. Di ba naman Oo. sabi ni Kristo kung sinusunod nyo, paano ba dapat sumunod sa utos? 12:32 ni Deuteronomio. Kung anong bagay ang iniuutos ko sa'yo. Nakakapanginig ng laman itong mga manlulokong pastor na Pakinggan nyo sa 12:32. Ang totoo, maraming nagagalit sa akin kung wala naman ang Suryano maglalakas loob na sumigaw sa inyo, di puro kayo tangang lalabas na nakasahod na gano'n sa pastor. Bibigyan ka ng 8, wala ka namang inumin. Tama po. Kaya sabi, uminom. Oo. Pakinggan nyo utos. Basa. Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan ni babawasan. Kita nyo? Ang utos, kung tutupad ka, huwag mong dadagdagan mong babawasan. Pinakain mo ng tinapay yung miyembro, di mo naman pinainom ng alak dahil nanghihinayang ka at mahal yung alak. Kung ikaw talagang may pag-ibig sa Diyos, kahit ba bilyon-bilyon yung alak, bibili ka. Pakinggan nyo, sa isang talata ng awit ni David, ito ang sabi, aking iniibig, Panginoon, ang iyong mga kautusan ng higit sa 1,000 ginto at pilak. Tingnan ninyo ang sabi ni David, ang pagmamahal niya sa kautusan ng Diyos, higit sa 1,000 ginto at pilak. Hindi baling matapon ang lahat ng ginto at pilak. Masunod mo lang ang utos ng Diyos. Ibig sabihin, kung talagang utos siyang magkumunyon, magsanta sena na yan, ibili mo ng alak ang miyembro. Tama ho yun. Kulang ikaw ang abulo yan. Yan ang dahilan dyan. Hindi kayo talaga magpapakalugi. Tama po. Gusto nyo, puro ganansya. Di ba? Bakit hindi nyo ibinibili ng alak? Kasi sasabihin nyo, kulang ang abulo yan ng miyembro. Talagang ginawa nyong negosyo, relihiyon, kaya takot na takot kayo magpakalugi. Di ba? Manay ganun, ano? Yun nga po. Yun ang ibig sabihin nun. Napataas ang presyon ko sandali, ano? Eto, number 3. Pakibigay lang sa akin ang mga talata sa Bible kung saan ko makikita at mababasa ang tungkol sa Antikristo na may 7 ulo at 10 sungay. Tandaan niyo po ang talata. Apokalipsis 13:16 hanggang 18. Apokalipsis 13:1 hanggang 3. Ikalawang Tesalonika 2:4 hanggang 5. Gawa 20:28 hanggang 32. Yan ho ang mga talata na nagpapahiwatig nung paglitaw ng Antikristo. At sa unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3. Yan po ang mga nakasulat diyan. Tapos dun sa Apokalipsis 17:5, Apokalipsis 17:15, Apokalipsis 17:18. Yan po ang mga talata na pag-uugnay-ugnayin ninyo para makilala nyo kung sino yung Antikristo. At kung gusto nyo pa sa pasyon, meron pa. Ano maneng? Kaya lang wala ako sa kondisyon ngayon Ngayon, tuloy pa ayoko muna magbasa ngayon ng pasyon at malat ako. Number 4. Saan talata ng Bible mababasa kung kailan namatay si Kristo at kung kailan nabuhay? Si Kristo ay namatay noong alas 3 ng hapon. Mag-iikasyam ng oras. Alas 3 po yun sa ating oras ngayon. Ito yung mababasa sa aklat ni Lucas. Pakitignan mo lang yung specific na talata. At siya po ay nabuhay na maguli exactly 3 days and 3 nights after. Pagkatapos ng 3 araw at 3 gabi, pagkatapos nung alas 3 na yon, doon siya, pagkatapos na siya ilibing, nung bago mag alas 6, after 3 days and 3 nights na siya mailibing na, doon siya nabuhay na maguli. Anong talata? 23:44 ni Lucas. Number 5, saan talata sa Bible mababasa ang itsura o anyo ni Kristo? Maganda ba siya o pangit? Hindi naman sinasabi siyang pangit, pero hindi naman siya masyadong maganda. Pakinggan nyo sa Isaiah 53. Basahin na natin mga kababayan. Ito po ang sabi. Sinong naniwala sa aming balita? At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Walang anyo o kagandahan man. At pagka ating minamasdan siya, ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Payat siguro ito no? Si Kristo, naiwala ka man yung payat si Kristo. Hindi obese.
Hindi malaki tiyang kagaya ng mga pastor ngayon. No? Na mga malaki. Siya ay hinamak ng tao. Walang kagandahan kang mananasa sa kanya. Hindi siya masyadong attractive, ano? Otherwise, siguro katakot-takot ang babae nun na umanib sa iglesia, ano? Kung nakalimbawa, nakawangis-wangis man lang nitong katabi ko si Kristo, baka maraming... Si Brad Danny. Si Brad Danny ba yun? Akala ko ikaw Hindi yun. Kung halimbawa, magandang lalaki, baka nagpila-pila yung mga babaeng aanib sa iglesia, no? Ngayon, si Aikar, walang kagandahang mananais ka pag minamasdan siya. Sabi sa versikulo 3, nitong 53 ng Isayas, siya ay hinamak at itinakwil ng mga tao. Isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman. At gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, siya ay hinamak at hindi natin hinahalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kanya at sa pamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Ang tinutukoy po rito si Kristo. Kapitulo 53, versikulo 1 hanggang 5 ng Isayas. Dito mababasa, wala siyang kagandahang mas makikita sa kanya. Kaya hindi ho natin masasabi si Kristo kasing ganda nung idinrawing ng mga Katoliko, no? Maning, hindi ho ganun kasing ganda si Kristo. At hindi ganun kalaki ang pagmumukhang mataba. Maning na parang insimadang malulos. Sabi nung pastor, nagpa-fasting daw siya. Nag-aayunin daw siya 89 days. Pagkalaki-laki ng pagmumukha, sino maniniwala sa'yo? Kung merong kukotit, may utak yung miyembro mo, hindi maniniwalang nagpa-fasting ka ng 89 days. Bakit? 30 days ka lang mag-fasting huhumpak yan parang kagaya ng mukha ni man 30 days lang. And 80 days pat 90 days, pag hindi naging butot balat kay maning, di ba, no? Sa paraan ng Biblia, sapagkat ang paraan ng Biblia sa fasting, walang kain, walang inom. Talagang matutuyo ka. Rin naman mga pastor na ito, nagpa-fasting daw, pinamamalita. Nangingintap ang pagmumuka. Walang kain-kain daw, basta gabi Bayaan mo na sila. Talagang ganyan lang ang buhay sa mundo. Bahala na yung mga tagapakinig magsuri. Ngayon, meron dito isang agent. Narinig daw nila sa isang programa kagabi. Lalaktawan ko lang sandali, Mr. Ernesto Alvarez. Eto. Narinig daw nila sa isang programa kagabi na mayroong tumawag na caller at isa raw nating miyembro dito sa ang dating daan. At yun daw ating kapilya, yun daw pong inyong kapilya sa Apalit na dati ay ginawa niyong tindahan ng prutas. Sabi ko naman, talagang hindi na mawala yung mga chismoso. No? Kung lalaki yun ang bakla. Maning. Hindi naman nagpakilala raw Hindi nagpakilala. Yun namang isa nagpakilala raw. Ang ibinigay namang address nung isang linggo, dahil tape tayo noon, ang sabi rito, ibinigay na address 1453 Apalit, Pampanga. Walang address na ganun sa Apalit, Pampanga. 1453, wala akong ganung address. Kaya yon, alam ko yung pakawala yun ng mga kaaway natin. Yung mga tatawag doon, tapos maninira. Pagpaumanhin na lang natin sila. Kahit manawari, patawarin sila ng Diyos. Kasi kawawa naman Biro mo, nagsasalita ka nang wala ka namang batayan. Ano? Tapos kunyari, lalaking-lalaki kay pangalan mo man ayaw mong ibigay. Lagpas ka pa nung mga bakla. Mga bakla nagbibigay ng pangalan. Kaya lang iniiba. Yung Edwin ginagawa Cheryl. Di ba? No? Bigyan po natin ang daan ng ating himpilan. Paalaala na, sige Maneng, meron ka ba mabatiin? Binabati ko po si Mr. Bati ko po na pala. Balikan po natin si Mr. Ernesto Alvarez. I hope you are the same person. Tumawag sa telepono, nagpadala pa ng sulat. Ito po taga Novaliches. Taga Novaliches nga rin ito isa. Saan talata? Meron bang bagay na itinatago ang ating Panginoong Diyos sa mga marurunong? Saan ito mababasa? Alam nyo, marami naman bagay na nakatago ang Diyos Alam nyo, isang karangalan ng Diyos ang maglihim ng mga bagay. 25:2 ng Kawikaan. Pakinggan nyo ang sinasabi, kapatid na Ernie. 25:2 ng Kawikaan. Aba, ayaw nyo na palang magbasa. Ayaw nyo sabihin sa akin,
Eto po, sa isang talata ng Kawikaan, 25:2. Kaluwalhatian nga ng Diyos na maglihim ng isang bagay. Ayon. Kaluwalhatian ng Diyos na maglihim. Alam nyo, sa atin lang naked eye, no? If I am going to use a microscope, so much so, pag ang gagamitin mo yung electron microscope, Opo. tignan mo yung kamay mo, hindi mo na makakain yung kakainin mo eh. Sa dain nung makikita mo, gagalaw-galaw dyan. Gumagalaw na bagay. Nga, miski yung kakainin mo na mga maliliit na, may mga mikrobyong maliliit eh, baka hindi mo na kainin eh. Kaya may mga inilihim ng Diyos sa ating mata. Minsan naman, may inilihim ng Diyos sa ating mga senses, ano? Meron tayong mga bagay na hindi nararamdaman ng ating mga senses. Merong mga ganon. Ganon din naman ang mga bagay na spiritual at ganon din ang mga bagay na material. May mga nakatagong bagay ang Diyos. At sa mga pantas at marurunong, talagang may itinago ang Diyos sa kanila. Sa 11:25 po ni Mateo, ganito ating mababasa. Nang panahong yaon ay sumagot si Jesus at sinabi, Ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Oo nga, Ama, sapagkat gayon ang nakalulugod sa iyong paningin. Ayon. Yan ay maliwanag, Mang Erning, na ang Diyos, meron siyang inilihim sa mga pantas at matatalino. Hindi po, kung matalino ka, alam mo na lahat. Ang katunayan, miski nga yung mga doktor yung in the field of medicine, hanggang ngayon, meron di alam eh. Tama. Di ba, Maneng? Ngayon, number 7 yung tanong, meron bang takdang oras at takdang araw ang pagtawag sa Diyos? Ang ibig ko sabihin ay kung ikaw ay magdarasal o mananalangin sa Diyos, anong oras ang angkop o tama para sa Diyos at anong araw din? Ganito po yan. Sa Kristiyano, ang utos ng Diyos, manalangin palagi. 18:1 ng Lucas. Yan ho. Araw at gabi. Ayan ho. Ang nakasulat sa 18:1 hanggang 8. Luke chapter 18 verses 1 to 8, ang nakalagay mananalangin ka sa Diyos palagi, araw at gabi. Yan ho ang nakasulat dyan. Number 8, ano ang tamang pasimula ng pagdalangin sa Diyos? Address your prayers to God. Kagaya ng sabi ni Kristo, pray unto this manner, Our Father who art in heaven. Yun ho ang panalangin. Huwag mo sasabihin kahit sino. Ang sabihin mo yung Our Father o Ama namin, Amang Diyos, makapangyarihang Ama. Yun, ang pwede nating i-address. Paano nagpapasimula ang pagbasa ng Bible? Nagdarasal ba muna? Saan ipatutungkulan dasal? Sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, o sa Espiritu Santo. Alam nyo, kapatid, ang pagbabasa ng Biblia, kung ito'y sa Diyos, we must ask for the help and guidance of the Almighty. Kaya, hingin nyo ang tulong sa Diyos Ama sa pangalan ni Jesucristo at ang patnubay ng Espiritu Santo. Yun ho pagpapasimulang buksan mo ang Biblia, ganun ang hilingin mo sa Diyos. At hindi tayo pababayaan ng Diyos. Nasa number 10, gaya ng Genesis, maaari ko bang basahin ito ng tuloy-tuloy? Simula sa unang pahina hanggang sa katapusang pahina. Yun ho naman ang talaga dapat basahin yung tuloy-tuloy. Ang buong Biblia. Pagkatapos, habang nagbabasa kayo, nagja-jot down kayo, sasaliksi kayo. Yung mga points na nabasa nyo, hindi nyo maintindihan, isulat nyo. Paglipat nyo ng mga aklat, hanggang makarating na Apokalipsis, makikita nyo rin yung mga paliwanag doon sa nabasa nyo una. Hanggang dito na lang po. Patuloy nawang pagpalain ka ng Diyos, 10 ng iyong mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa bansang Pilipinas. May telepono po ako sa bahay at ito ay bukas sa iyo anumang oras basta ikaw. Ang kanyang telepono ay binigay niya. Meron ditong follow-up siguro ito mula rin kay Mr. Erning Alvarez. Totoo po ba na kung ang isang tao ay umidad o lumagpas na sa 45 anyos at wala ng pagpapala ng tinanggap ay hindi na tatanggapan ng pagpapala kailanman? Hindi ho totoo yan. Ang tao kahit matandang-matanda na siya, nakakilala siya sa Diyos at meron pa siyang pakinig at meron pa siyang isip, nakahanda ang Diyos magpala sa tao kahit matanda, kahit bata, kahit ano pong kalagayan mo sa buhay. Yun ay sinasabi doon sa awit 148, 1 hanggang 14. Lahat po ng tao, matanda, bata, hari, may pinag-aralan, etc., etc., may karapatang tumawag at pumuri sa Diyos at may karapatan din naman tumanggap ng pagpapala. Mula kay Isagani Mateo ng Novaliches,
papaano ko malalaman ng isang tagapangaral at ang iglesia ay totoo? Alam nyo, pagka gusto nyong malaman yung totoo, unang-unang humingi tayo sa Diyos. Sa Diyos tayo humingi. Panginoon, turo mo po sa akin. Ayun. Ngayon, ituro mo po sa akin ang katotohanan. Yung talagang paghingin, talagang buong puso mo, no? Ganun po. At ituturo sa iyo ng Diyos. Saka ka magbasa ng Biblia. Saka ka makinig sa iba't ibang pastor. Ngayon, meron ako naririnig yung propaganda. Tinanong ko ikaw sa Diyos kung saan ako pupunta. Sabi sa akin, kinausap ka ako, pupunta raw ako sa Beloved Evangelist. Sabi ko, kalokohan yun. Hindi totoo. Hindi naman nakikipag-usap ang Diyos ng personal eh. Direkta na po. Hindi naman nakikipag-usap personal ang Diyos sa panahon natin, no? Hindi ko totoo yan. Yung nakakausap nila siguro mga duwende yun, ano? Kapatid naman yung ano? Saka mga tiyanak mga yun. tiyanak at duwende yun. Hindi totoo yun. Ang Diyos po, kung makipag-usap ngayon, sa pamamagitan ng kanyang salitang ipinasulat niya sa Biblia. Kaya kung gusto nyong malaman yung tunay na mga ngaral, bumasa kayo ng Biblia, humingi kayo ng tulong sa Diyos, tapos makinig kayo sa lahat ng mga ngaral. Pakinggan nyo sa unang Juan 4:1, ganito ating mababasa. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Kaya makikinig ka, susubukin mo eh. Hindi pwedeng hindi ka makikinig. Sabi naman daw ng Beloved Evangelist, huwag kayo makikinig kay Soriano, madidemon possess kayo. Sabi ko, yung ayaw makinig dito, yun ang demon possess. Ano? Lalabas pong ganun. Ayaw niyang sumunod dun sa utos ng Diyos. Oo, doon siya demon possess. Pero kung hindi ka demon possess at nakikinig ka sa Diyos, sabi ng Diyos, subukin nyo lahat ng espiritu. Kung sila'y sa Oo, Diyos. subukin mo kung sila'y sa Diyos. Dahil maraming lumitaw na bula ang propeta eh. Paano mo madidistinguish kung di mo susubukin lahat? Makinig kayo sa lahat. Pakinggan nyo si Almeda, pakinggan nyo si Buloy, pakinggan nyo si Bilarde, pakinggan nyo si Giriba, pakinggan nyo lahat yan, nasa telebisyon na, nasa radyo, pakinggan nyo. Ewan ko lang kung kaya nyo pakinggan lahat yan, ano? Pero kung magagawa nyo pakinggan lahat, pakinggan nyo lahat. Tapos, huwag niyong kakalimutan, makinig din kayo sa dating daan. Di ba, ano, Maneng? Tama po. Dahil pag inalis niyo sa pakikinggan yung dating daan, di kayo makakarating sa totoo. Maniwala kayo. Ganun po. Ngayon, mula kay Adriano Texo ng Malabon, isang Katoliko. Sa Marcos 13:29-30, may binabanggit pong hindi lilipas ang lahing ito. Alin pong lahing ito ang binabanggit? Ito po yung lahing huli. Isaias 41:4. Meron po kasing huling lahi na maglilingkod sa Diyos. Isaias 41:4. Tapos, yung sinasabi ron na lahing ito, ang specific time noon, yung lahi na nabubuhay doon sa kasalukuyang nagaganap yung lindol, mga kagutom, mga digmaan at mga iba't ibang mga kalamidad at mga salot. Yun. Doon sa panahon na yon, yung lahing nabubuhay na yon, yun ang lahi na hindi nalilipas at dadating na si Kristo. Sa madalit salita, yan ho ang lahi natin sa panahong ito. Sapagkat sa lahat ho ng lahi ng mga naglingkod sa Diyos, itong lahi natin sa panahong ito ay ito ang nakakita nung katuparan nung lahat ng salita na yun ni Kristo. Yung binabanggit sa 24 ng Mateo. Oo, 3 hanggang 8. At saka sa 21 ng Lucas. Oo, kaya ho, yan yung lahi na yan ang tinutukoy. At for information, kasama na po kayo dyan. Kaya magmadali kayo. Mula naman kay Ronnie Batolina, isang Katoliko sa Caloocan. Ano ang ibig sabihin ng iglesia? Si Kristo ba ay Diyos? Sino ang the last prophet? Alam nyo, yung iglesia, from the Greek word ecclesia, sa Hebrew naman yun tinatawag pong gahal. O, gahal. Ngayon, yun ay kapulungan ng mga tao. Isang lipunan ng mga tao na tinawag ng Diyos. Kaya literally, ang kahulugan ng iglesia, yung mga tinawag ng Diyos, the called out ones. Tama po. Unang Korinto 1:1 hanggang 2. Tandaan nyo ang talata. Ang iglesia, yung mga tinawag ng Diyos, at yan unang Korinto 1:1 hanggang 2. Si Kristo ba ay Diyos? Nasasagot na natin ito doon sa ating serye. Sino ang the last prophet? Ang kahuli-hulihan hong propeta, si Kristo. Wag na natin siyang agawan. Ano man Inaagaw ni Joseph Smith Inaagaw ni Joseph Smith. Inaagaw ni Branham. Ha? Inaagaw din ni Mr. Manalo. Siya raw ang huling sugulan sa huling araw. Agawan sila ng agawan. Ang huli ho si Kristo. Sabi Kristo, ako una
Ako huli. I am the Alpha and the Omega. The beginning and the last, and the beginning and the end, the first and the last. Kaya ang huling-huling propeta ho ng Diyos na siya mismo ang nagsugo ang Diyos, si Kristo yan. Mula naman kay Pat Ibanez ng Makati. Ayon sa Genesis 6:4, mga anak ng tao at anghel. Ito po ba ay ang mga fallen angels o ET? Alam nyo, yung sinasabing mga anak ng tao, anak na babae ng tao. Anak na babae ng mga tao. Pakibasa mo nga kapatid na Maning. Ito po. Nang makita nga. At nang makita nga ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao. Dito ho sa salin Tagalog, magaganda ang mga anak na babae ng mga tao, mali po ang pagkakasali ng mga tao. Sa Hebrew original scriptures ho yan, doon sa mga matatandang eskritura ng Ebreo, ang nakalagay ho dyan, nang makita nga ng mga anak ng Diyos na magaganda ang anak na babae ng tao, tao lang ang tinutukoy dyan. Ni Adan ang ibig sabihin sa direktong pananalita. Hindi mga tao. Mga anak na babae ng tao. Ayan. Nagsikuha sila ng kanyang asawa ayon sa kanyang pinili. Yan nga ho ang mga fallen angels na nung panahon ni Noe ay nag-iwan ng kanilang mga tahanan. Yun ay mababasa doon sa Judas, mga kababayan, sa is ng Judas. At doon sa Pedro rin, kapatid na Maning. Yung mga anghel, ang wikang hindi nag-ingat ng kanilang mga pamunuan. Judas, 6, at Pedro, kalawang Pedro, 3:4. Yan ho, mga fallen angels na kumuha ng katawan ng tao, pagkatapos nakisalamuha sa mga anak na babae ng tao. Kaya nagkaroon ho ng mutation tuloy Kung magkaibang nilalang, naghalo, parang nagkaroon ng hybrid. Ang naging resulta, yung mga giant, yung mga higante. Kaya nung panahon bago gunawin ng mundo, maraming mga higante nun sa lupa. Ano, Maneng? At yung tinatawag ng mga Nephilim ng ibig sabihin, tagapagpabagsak. Oo, Nephilim. Ngayon, mula naman kay Alfonso Tan ng Valenzuela, ayon po sa pasugo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, ay sinasabing anghel na nasaan yung tao. Ito daw po ay ayon sa katotohanan, pakipaliwanag lang po, anghel na nasaan yung tao. Wala akong alam na ganun. Hindi ko alam yun, kapatid naman. Baka ang ibig sabihin nila anghel na nasa kalagayang tao, sapagkat yung salitang anghel ay tungkulin na ikinakapit sa tao. Sa paniniwala kasi ng Iglesia ni Cristo, yung salitang anghel, hindi kalagayan kundi tungkulin. At ang kahulugan daw nun ay sugo. Kaya ito, kung ang kahulugan ng anghel ay sugo, bakit yung anghel isinusugo pa? Narito, sabi ng Diyos, isinusugo ko ang isang anghel sa unahan mo. Alabas, kung yung palang anghel ay sugo na, pagkatapos isinusugo pa, hindi doble-doble. Kung yun namang anghel ang kahulugan naman ay sugo, sana sasabihin, narito, inaanghel ko si Juan, o inaanghel ko si Pedro, o inaanghel ko ang mga apostol. Sabi ni Kristo mga apostol, sinusugo ko kayo. Sana sabi ni Kristo, inaanghel ko kayo. Sana ganun, kalokohan yun, di totoo yun. Ang anghel kalagayan ng kahulugan niyan sa original na pagkalalang ng Diyos. Gumawa siya at lumalang ng mga anghel. Yan ay mga spirit being na utusan ng Diyos sa langit. Yan po ating mababasa sa Biblia. Hebreo 1:7,14. Yan po nakasulat. Mula naman kay Renato Esguera ng Sampaloc, Manila. Ano ang relihiyon ng ang dating daan at bakit hindi kayo naghihimala? Nangangahulugan po ba na hindi na kailangan ito? Alam nyo, wala naman taong pwedeng maghimala Maning, walang taong makakapaghimala. Ang himala, it belongs to God. Ang tao, kasangkapan lang ng Diyos sa kanyang himala. Dito sa amin samahan, pagkarami-rami yung himala rito. Ako lang dinimanda ako ng 7 criminal cases. Ang himala ng Diyos, awa ng Diyos, hindi ako nakulong, di ba, no? Milyonaryo yung nagdemanda, ako na may walang pera. Di ba yun yung himala ng Diyos yun? Napakalaking himala. Isn't it a miracle? It's another miracle. Thank God for the miracle. You belong to me. Di ba? Yun lang pagbuka ng bulaklak, himala ng Diyos yun
yung nakaraos kami ni Manning na maghapon, Oo. himala na ng Diyos yun. Naniniwala ho kami sa himala. Kaya lang, yung himalang pakulwaring himala na pinakikita ngayon ng mga pastor, doon ho hindi kami naniniwala. At naniniwala man tayo doon galing kay Satanas yun. Oo, dahil sabi ng pasyon at sabi ng Biblia, ang mga Ang mga pagmimilagro, tutulungan ng demonyo. Ayun. Meron ng milagro na, meron ng milagro na tulong ng demonyo eh. Ayaw kayo masyadong sold dyan sa mga milagro na yan. Yan ay pahangalang. At nasa Biblia ho yan. 24:4 hanggang 5 ni Mateo. Yang himala, front yan ng mga manluloko. Front ng mga manluloko yan. Basahin niyo ang talata. Mateo 24:4 hanggang 5. Mateo 24:24 hanggang 25. Yan ho mga talatang nagpapatunay na yung mga himala na yan ay mga yan. Hindi sa Diyos. Hindi sa Diyos yan. Sige, paalala mo sa akin ito. Mula naman kay maligayang panonood, Dr. Barbara and family ng Clarmen Village, Sukat, Parañaque. Regular listener ng Ang Dating Daan. Magandang hapon po, Doktor. Ginabati ko rin si Doktora Kilayko. Pasensya na kayo, Doktora. Mula naman kay Mrs. Soledad Cancino ng Tondo. Bakit po wala ng SRO on target noong nakaraang Miyerkules? Ay siguro walang pambayad. Kaya wala. Maganda ang sagot niya. Eto sabi, nanghihinayang po ako at ang aking buong pamilya kung tuluyan na po itong mawawala sa ere. Bayaan nyo, at babalik po yan on a larger and more beautiful time slot. Bayaan nyo po, babalik yan sa kalooban ng Diyos. Mula naman kay Edward Tan ng Quezon City, naghahanap ng relihiyon. Teka muna, ano raw ba ang relihiyon ng Ang Dating Daan? Alam nyo, kami po yung mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. We are members of the Church of God in Christ Jesus, the pillar and ground of truth in the Philippines. Mga kaanib kami sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligit-saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas, Incorporated. Amen. Yan ang nakasulat sa SEC, Securities and Exchange Commission. We are members of the Church of God in Christ Jesus, the Church of God in Christ Jesus na nababasa sa Biblia. Hindi kami nagtayo ng sariling iglesia, pinanggap namin yung nasa Biblia, kaya we call ourselves members of the Church of God in Christ Jesus. The Church of God in Christ Jesus is the church that is written in the Bible during the 1st century AD of the Christian era. That was the church preached by the apostles and Jesus Christ. And we are affiliates of the church by virtue of the preachings of the apostles and the written gospel of Christ. Yan. Ang aming affiliation by the gospel. Ephesians 3:6. Efeso 3:6. Yan po nakasulat. Ngayon, mula naman kay Edward Tan, naghahanap na relihiyon. Sa 144,000 na nakalagay sa Revelation, kasama po ba kayo dito, Mr. Soriano? Alam nyo, mga kababayan, yung 144,000 dun sa Revelation, yun po ay mga pangunahing bunga ng ating Panginoon. 1:18 ng Santiago. 1:18 ng Santiago. At yung pong 144,000 na yun, yun ho ay mga anak ni Israel. Apokalipsis 7:1 hanggang 4. Mga anak po yun ng mga anak ni Israel. Yun ang aming masasabi. Mula naman kay Mr. Pineda ng Caloocan, naghahanap din ng relihiyon. Ba't kayo naghahanap pag naghahanap, dapat makakita kayo, no? Maghanap po kayo ng maghanap. Pagdating ba ni Kristo, ang isisigaw ba ng tao, narito na si Kristong tao, o narito na si Kristong Diyos? Alam nyo, pagdating ni Kristo, doon ang panahon na pati yung ayaw maniwala sa Kanya, sa Kanyang pagka-Diyos, luluhod na sa Kanya. Filipos 2:9 hanggang 10. Yan po nakasulat. Filipos 2:9 hanggang 10. Mula naman kay Rico Lamataw ng Makati, Word for the World. Totoo po bang may iti at UFO? Kung totoo, saan po mababasa sa Biblia? Alam niyo yung UFO, it remains na ang salita ay UFO, Unidentified Flying Object. Up to now, it is unidentified. Paano kung sasabihin sa inyo kung totoo yun? Unidentified pa nga yun. Hindi pa na-identify yun. Kaya, yun namang iti, yung extraterrestrials. Alam nyo, hindi totoong merong iti-iti na yan. Meron hong masasabang espirito at may mabubuting espirito that is within this world and outside of this world. If you call it iti, pwede.
Pero hindi iti tawag ng Biblia ron. Ang tawag doon, mga anghel at mga espiritu. Mga kerubin, mga serafin. Hindi iti. Yun ang ating masasabi. Binabati ng maligayang pakinig ang mga taga-Kapas Tarlac. Mga regular kala ko may tanong mga regular listeners lang ang dating daan. Magandang hapon po sa mga taga-Kapas Tarlac. Mula po kay Mrs. Liza Manuzo ng Valenzuela, Bulacan. Naalala ko dyan sa Bulacan, sa may kawayan, may tatawag-tawag dyan doon sa kaibigan ko. Miyembro raw natin siya. Sabi ko, kapal ng pagmumukha naman nun. Medyo mainit yata po ang dating nun sa akin. Oo. Galit sa'yo, no? Hindi, lalaki, hindi yung babae. Hindi yung babae. Ako naman dininiwala, hindi naman magagalit sa mga babae. Oo. Ngayon, ganito yon. Tawag ba ron? Ano yun? Nasaan ako napunta? Doon po sa tumatawag. Oo, yung tumatawag, papakilala, miyembro raw natin siya. Sabi ko, hindi yung totoo yun. Anong pangalan mo? Anong lokal ka? Ha? Anong credentials mo para patunayan mong miyembro ka? At kung miyembro ka, ba tayo mo sabihin ng pangalan mo? Yeah. O, takot ka. Lalabas mo. Kasi may tinatago. Alam niyo yung nagtatago sa dilema sa mga ginagawa noon. Tama po. Juan 3:19 hanggang 20. Yan ho, nakasulat. Pagka nagtatago sa dilim ang isang tao, masama ang ginagawa niyan. Yun ang sabi ng Biblia, hindi ako may sabi nun. Mula naman kay Liza Manuso ng Valenzuela, Bulacan, born again. Tama po bang maniwala sa mga pamahiin at sa pungsoy ng mga inchik? Alam ba yung pungsoy? Yun po yun yung mga pamamaraan ng inchik kung paano paghahanap ng swerte. Meron po sila mga process dito. Akala ko pusoy. Hindi ba pusoy yun? Pungsoy po yan. At saka doon din sa... Hindi naman yata pungsoy ang ano nun eh. Hindi naman yata pungsoy ang pronunciation na eh. Pungsoy. Ha? Pungsoy? Pungsoy. Ha? Ganun ba yun? Meron pong iba't ibang spelling silang inilalabas. Ganito ang masasabi ko dyan, ang Chinese heritage, ang Chinese culture, may iba't iba pong bagay na masasabi kong maganda sa Chinese, Pero hindi naman lahat ng mga beliefs ng Chinese dapat nating i-accept. Adapt. O adapt. Sa mga herbal medicine, hanga ako sa mga Chinese. Hanga ako sa mga herbal medicine ng Chinese. Yung may arthritis, yung mga, kagaya ni Dr. David, yung pamangkin kong, asawa nung aking pamangkin. Pamangkin ko na rin, di namamagana itong mga, sabi nung doktor, ano raw yun? Yung, anong tawag doon sa arthritis na yun? Rheumatoid arthritis yata. Nung uminom nung gamot ng inchikay na wala awa ng Panginoon. Mabuti yun. Pero, magbe-break po tayo, mga kababayan, ito po, magbe-break po tayo. Pero, huwag kayong aalis. Dahil tutuloy pa kami pagkatapos ng ating break. Narito pa rin kami uli. Huwag muna kayo alis. Pangako, babalik ko kami pagkatapos ng break. Nung ulit ko, ang mass indoctrinations po, tuloy-tuloy yan. Yung nag-umpisa ng June 6. At magpapasimula po muli ang isa pang mass indoctrination dito sa Metro Manila at sa ibang karatig na pook sa July 4. At yun ding Bible School natin, magpapasimula muli ang isang batch pa ng mga estudyante na mag-aaral sa ating Bible School sa July 4. Kaya magpa-enroll na po kahit walang bayad dyan. Tama po ba ang maniwala sa mga pamahiin ng mga insik at ng punsoy? Ito po, yung pamahiin, bawal po sa Diyos yun. Kapatid naman eh? Tama. 18, 10 hanggang 12 ng Deuteronomio. Tandaan po nyo ang talata. The book of Deuteronomy, chapter 18, verses 10 to 12, bawal po ang pamahiin. Ayaw ng Diyos ng pamahiin. Nawawala ka kasi ng tiwala sa Diyos nun Puro na uuwi sa pamahiin. Sa gabi, ayaw magwalis at lalabas daw ang swerte. Bakit yung mayayaman walis ng walis sa gabi? Meron namang hindi nagwawalis mahirap pa rin. Ganun yan Hindi pamahiin ang dapat paniwalaan. Yung salita ng Diyos ang matibay nating panghawakan sa buhay. Sabi ng Diyos, hanapin ninyo ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran, ang inyong kailangan ibibigay sa inyo. Kaya pag naghahanap ka ng katwiran at kaharian ng Diyos, kahit magwalis ka ng hating gabi, pwede. Di ba maningan? Tama po. Mula naman kay Arthur Sanchez ng Makati, isang born again. Wala raw pong mababasa sa Biblia, sabi ng ibang pastor, na Diyos na sinugo, kundi ang Diyos daw ang nagsusugo. Hindi totoo yon na ang Diyos lang ang nagsusugo. Ang tao pwede ring magsugo. Kapatid naman At ang Diyos, pwede siyang magsugo ng Diyos. Sasabihin mo walang mababasa.
Meron. O, sige, pag nahamon mo sila ng diskusyon, showdown, putulan ng liig, mababasa ko, ang Diyos nagsusugo ng Diyos. O, babasahin ko. O, showdown. Ngayon, hindi ko babasahin. Baka matuto sila, yan Maneng. Ngayon, mula naman kay Philip de la Rosa ng Novaliches, totoo po ba ang ingkong sa Sacrifice Valley sa Bataan? Ito ba ay totoong luklukan ng Diyos? Pakipaliwanag lang po ayon sa Biblia. Alam niyo, huwag kayo maniniwala dyan sa may luklukan ng Diyos sa Bataan. Ha? Lalong hindi naman po pwedeng sa Bataan ay magkaroon ng bayang banal. Ng tawag doon, yung bagong Jerusalem. Yung ingkong dyan, ano yan? Wala ho sa Biblia yung sinasabi niya, luklukan ng Diyos. Ang luklukan ng Diyos nasa mga langit. Pakinggan niyo sa Mateo. Paano magkakaroon ng luklukan ng Diyos niya sa Bataan? Lapit-lapit sa pinatubo niyan. Sa 5:34 ni Mateo, ganito ating mababasa mga kababayan. Datapot sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong ipanumpa ang anuman, kahit ang langit, sapagkat siyang luklukan ng Diyos. Kita nyo, asan ang luklukan ng Diyos? Doon sa langit. Wala ho sa Bataan. Napakasimple lang naman kalukuhan niya. Huwag kayong padadaya mga kababayan. Make the Bible your way of life. Make the Bible your trust in truth. And make the Bible the direction of your life. Hindi ho kayo maililigaw. Sapagkat ang Biblia ay punong-puno ng katuraang galing sa Diyos. Mula kay Virginia Nualog ng Parañaque, isang Katoliko. Papaano po ninyo ipinananalangin ng isang tao na humihingi sa inyo ng panalangin? Hindi po kasi namin nakikita sa inyong programa. Gusto po ninyo na kayo'y aming ipanalangin, di itawag po ninyo at ipananalangin namin kayo, hindi dito sa programa. Doon ho sa aming mga pagsamba at pag-worship sa Diyos, doon namin kayo pananalangin. Kasi bawal ho ni Kristo na mananalangin ka, pakikita mo pa sa tao. Pakinggan nyo sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 7. O sa 6 sa 6. Datapwat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. At kung mailapat mo ng iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. At ang iyong ama na nakakakita sa lihim, ay gagantihin ka. Ayun. Sabi ho na Kristo, mananalangin ka, huwag mo na ipakikita sa lihim na lang. Kaya kung meron kayong kahilingan, ipanalangin kayo, magpadala kayo ng sulat o kaya tumawag kayo sa telepono. At pagkatapos, pag nanalangin ho kami sa aming mga worship services, idadalangin namin kayo. Totoo, kahit hindi naman yung sabihin, dinadalangin namin kayo. Utos ho ng Diyos yan Unang Timoteo 2:1 hanggang 3. Utos sa Kristiyanong, ipanalangin niyang lahat ng tao. Unang Timoteo 2:1 hanggang 3. Mula naman kay Renato Landrito, ano ang ikagaganda ng pagiging Kristiyano sa Muslim? Ang ikinagaganda po ng pagiging Kristiyano sa Muslim, si Kristo po, walang utos pumatay ng kaaway. Ang Muslim, merong utos pumatay ng kapwa pagkakalaban ng kanilang pananampalataya. Yan po ang tawag nila dyan, yung jihad. Di ba yung holy war, kapatid na Maneng? Kaya mas maganda po ang Kristyanismo sapagkat ang Kristyanismo, lahat ng tao minamahal niya. Kung tunay na Kristyanismo. Ngayon, kung yung nagpapanggap na Kristyanuhan lang, pumapatay din po yung mga yan Di ba Maneng? Lulutang ka sa Pasig. Lulutang ka sa Ilog Pasig dyan. Ngayon, wala na po tayong oras. Kinaawat na po tayo ng ating direktor. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.